Bago natin umpisahan ang ating araw o mga gawain dito sa bahay ay mag-almusal muna tayo para magiging malakas yung mga buto natin sa mga gawain dito sa bahay. Ang sarap talaga kumain tuwing umaga pag ganito talaga yung ulam mo, yung tuyo tapos may kape. Kahit ito lang ang ulam natin ay talagang mapapakain ka. At pagkatapos namin mag-agahan, sinimulan ko na nga lahat ng mga gawain ko dito sa bahay. Hinahanda ko na nga itong mga lulutuin ko para sa tanghalian. Hinango ko na nga rin itong munggo dahil malambot na nga. At eto nga yung mga gulay na ihahalo nga natin dito sa manok. Hindi ko na nga pinapatagal yung pagluluto ko at ayan nga ginisa ko na nga yung manok. Mekos-mekos ko nga ito muna bago ko nga ihalo itong munggo. Hihintayin lang natin na kumulo ito ulit bago natin ilagay yung ibang mga gulay. Nagahan ko na nga ang pagluluto para pagising nga ni Angel ay wala na nga akong gagawin. Ang hirap-hirap pa naman magluto lalong-lalo na may bata kang maliit. Hindi nga ako nagkakamali at hindi pa nga rin ako tapos sa pagluluto. Ayan si Angel nagising na nga. Napaduyan ko nga kay Luis si Angel para matulog nga ulit pero ayaw na talagang matulog ng bata. Waay pa oh. Sigang mata. Taro nga ba? Dahil ayaw na nga ni Angel matulog, kaya ayan, dinala ko na nga siya dito sa kusina. Kahit gaano kabilis ang mga kilos mo, kapag gigising na nga itong maliit na bata, ay hihinto talaga ang lahat. Inaaliw ko na nga lang siya dito at konti na lang ay maluluto na nga itong gulay. Pinagsabay ko na nga yung kanin at ulam sa pagluluto para hindi na masayang yung oras. Ganito talaga yung ginagawa ko sa bahay habang nagluluto ako ay ginagawa ko rin yung ibang mga gawain. Buti na lang talaga ay nakisama nga si Angel sa akin at hindi na nga siya umiiyak. Mukhang naaaliw nga si Angel sa mga ginagawa ko dito at habang tinitikman ko nga yung gulay ay tingnan nyo nga yung bata. Nagtataka nga siya kung ano nga yung ginagawa ko at tingnan nyo nga parang gusto rin niyang tumikim. Takam na talaga siya at gusto na niyang kumain pero hindi pa talaga pwede. Ay ilagay ko na nga lahat ng mga gulay maliban na lang sa alugbati. Nilabas ko na nga si Angel sa kusina dahil sobrang init nga. Noong pagbalik ko nga dito sa kusina ay ito na nga nilagay ko na nga itong alugbati dahil naluto na nga yung ibang gulay. Ito na nga lang yung huli na gulay na kailangan natin ihalo dito dahil naluto na nga yung iba. Hindi naman natin to pwedeng isabay doon sa ibang gulay na matitigas, baka ma-overcook nga ito. Kapag mga dahon-dahon talaga na ihalo natin sa gulay ay panghuli na talaga yun dahil madali lang naman maluto. Hahaluin lang natin ito para pantay nga yung pagkaluto niya. Binilisan ko na nga ang pagluto ko dito dahil si Angel ay umiiyak na. Kailangan ko na nga siyang padidiin dahil nagugutom na nga. 10:30 na nga nang matapos nga ako magluto ng kanin at ulam, hihintayin na lang natin yung mga kakain nito. Dahil nasa trabaho pa nga yung mga tao nakakain nitong pananghalian natin. Sa dinami-dami ng mga gawain ko dito sa bahay, parang nasanay na nga ako sa mga gawain ko dito na kahit nagsabay-sabay na ay kayang-kaya ko naman. At finally, natapos na nga ako sa pagluluto at ito na nga si Angel, pinadidi ko na nga at hindi na nga siya makapaghintay dahil nagugutom na itong maliit na bata. At habang napadidi nga ako dyan, napapabunot naman ako ng buhok sa kilikili at ito nga yung inutusan ko. Ito lang namang best enemy ko ang inutusan ko na magbunot nga ng buhok sa akin dahil nag-offer naman siya. Kaya tinodo ko na nga yung pag-uutos sa kanya habang may gana pa nga siyang gawin. San lang kasi ito nag-aalok ng sarili niya na magbubunot nga ng buhok pag ginaganahan nga. Pero kung ayaw niya at kahit pilit mo pa siya na inuutosan, ayaw niya talaga. At huwag kalimutan i-like and share ang ating video at hanggang dito na lang. Maraming salamat.